Kapatid na Alex, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuki sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan kaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. O paano may pagkilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iyong na lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rin. Bukod dito, ang lalaki ay pinapanalangin din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayo maging mapakit sa kanila. Gayun din naman ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pagkutanganan ng babae na kaya ng malubog na sisiglan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapanalangin ng Diyos sa pagkamanang buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dinilig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng pulong kahoy na aking inyutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyoon, sumbahin ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapakal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa awis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Kapatid na Jonalyn, ang tungkulin ng babae ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay bumalag sa kanyang asawa. Ang pagkalang na dapat iugon ng babae sa kanyang asawa ay itinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawa, sapagkat diyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinaninulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakot. Ngunit hindi ko ipinaninulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging tuliran sa lahat ng mga bagay, upang kanilang maturuan ang mga babae ay kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanyang mga anak, magpakatinakot, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasabog sa kanyang asawa,
ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay mukhang mahalaga. At ang lalaking nakasumbong sa kanya ay nakasumbong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumbong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makabuo kaysa mga lupi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ang pakinabang. Gumagawa sila ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit, sa ibabang lalaki ito, kapatid na Alex at Jonathan, pananagutan ninyong mag-asawa ang umibig sa ating Panginoong Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iibigin mo ang iyong Panginoon ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ay ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nakikiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamunin ninyo ang mga pagpapalag ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang paglingap gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang wabungang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong gulay. Narito, na ganito nawa, pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang dinaanan at itinadalangin ng mga sumasaksi sa banal na paglilibing ito. Nakamugin na walinong dalawa ang masaganang magpapala ng ating Panginoon. Kapatid na Alex at Jonalyn, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piniling saksi at ng kapuluhan ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa. Kali ditong mga saksi, nakunin si kapatid na Jonalyn Sobrepenya na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pangmamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay mabubuhay. Iba bang tama? Ikaw naman kapatid na Jonalyn. Mataimtim din bang iyong sinasangayunan na tanggapin si kapatid na Alex Smith na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong inibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba ay mananatili ka sa